Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po muli ay tutunghayin ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Biyernes, May 17, 2024. Hahanguin natin ang ating pagbasa sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 21, mga talatang 15 hanggang 19. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya, at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" Napakahalaga ng mga tanong at pagtatanong ni Jesus kay Pedro. Kaya siya nalungkot sa ikatlong pagtatanong ng ating Panginoong Yesus sapagkat parang may pag-aalinlangan o pagdududa ba si Jesus sa pag-ibig ni Pedro sa kanya. Alam naman natin na sinasabi niya, "Alam mo po ang lahat ng bagay, hindi lingid sa iyo ang lahat ng bagay." Kaya alam din ni Jesus kung ano ang totoong pag-ibig ng Pedro sa kanya. Kaya meron siyang inihabilin na pangalagaan ng batang tupa, pakainin ng batang tupa, alagaan ng kanyang mga tupa. Napakahalaga ng tanong ni Jesus. Kaya inulit niya ito ng makatlo nang makapag-almusal na sila. Si Jesus ay makatao. Hindi niya tinanong si Pedro habang kumakain, baka mawalan pa ng gana. Totoo din yan, di ba? Ang bata daw, huwag mong papaluin pag hindi pa kumakain. Bago mo siya disiplinahin, ay pagkatapos ng kumain. Pagalitan mo ang bata pagkatapos ng kumain. Kasi kapag ang bata daw ay tinanong mo, pinagalitan mo, sinermonan mo, pinalo mo, bago kumain, wala nang ganang kumain yan. Kaya hintayin mo munang matapos kumain. Ganon din siguro sa Jesus. Kaya sinasabi sa ating pagbasa na makatao ang ating Panginoon. Siya'y tinanong after na sila ay makapag-almusal. Si Jesus ay makatao. Hindi niya tinanong si Pedro habang kumakain, baka mawalan pa ng gana. Alam ni Pedro na siya ay nagkamali, ngunit hindi siya sinisisi ni Jesus. Binigyan siya ni Jesus ng pagkakataon upang pagsisihan ang makatlong pagtatakwil niya kay Jesus. Kaya nga, di ba, sinasabing 3 beses na itinakwil ng Pedro ang Panginoong Yesus. Kaya naman sa ikatlong pagtatanong ni Jesus, binubura na ng ating Panginoon yung kanyang pagtatakwil. O, di ba? Hindi nga siya sinisisi, ngunit nabura ito sa makatatlong beses na pagtatanong ni Jesus kung iniibig nga ba niya ang ating Panginoon. At ang kanyang pagmamayabang na hindi niya iiwan, bagkus kanyang ipagtatanggol si Jesus. Di ba? Isa nga siya sa nawala. Ngunit nabigo si Pedro. Sa kabila ng pagkabigo ni Pedro, binigyan pa rin siya ni Jesus ng pagkakataon para pamunuan ang kanyang kawan. O, di ba? Meron pong second chance sa Panginoon. Hindi nga lang second chance, meron kay Jesus eh. Maraming pagkakataon sa tao sa isang pagkakamali. Sisisihin ka na, susumbatan ka na, hindi ka nabibigyan ng pagkakataon. Batid ni Jesus ang ginintuan at mapagpakumbabang puso ni Pedro nang sabihin niyang, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Parang sinasabi ni Pedro na ganyan lang na klaseng pagmamahal ang maipamalas ko sa iyo.
Marunong na si Pedro na magpakumbaba at sumunod kahit hanggang sa kamatayan sa krus. Ito ang uri ng pag-ibig ni Pedro, inialay ang kanyang buhay para sa ipinagkatiwalang kawan ni Jesus sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus. Kaya nga ipinakita din ng Pedro ang kanyang malabis na pagmamahal sa ating Panginoon nang siya'y mamatay sa krus. Ngunit hindi katulad ng ating Panginoon na nakatayong namatay. Si Pedro ay patiwarik na ipinako sa krus bilang pagpapakita ng kanyang malabis na pagmamahal sa ating Panginoon dahil sa mga ipinagkatiwalang kawan sa Kanya. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Lalakas po ang eroplano na inyong naririnig. Thank you for your smile.